bahagi lang nagtatanggol. May pinaglalaban dito lamang niya. Good afternoon sa mga nanonood dito sa pambansang debating platform ng Pilipinas. Ito ang Debaters Convention. At narito muli tayo sa isang debate. At ito'y sa pagitan ng dalawang naglalakihang iglesia dito sa Pilipinas. At itong dalawang iglesia na ito ay matagal nang may rivalry, ang tinatawag na rivalry. Ito ang Iglesia ni Cristo at ang Roman Catholic Church. At ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang mga debatista natin. Ang mga debatista natin sa Blue Corner. Ayan. Isang maginoo pero mabagsik sa isang debate, siya ay tambay sa luneta at matunog ang kanyang pangalan, at ang kanyang credential ay hindi basta-basta. Naging INC, naging SDA, leader ng apologetics ng SDA, at ngayon ay CF debating national debating chairman, at graduate and nag-aaral ng Mariology. At best welcome, pakilala natin si Brother Denman. Hindi okay yung makita kanila. Si Brother Denmark. Pakilala naman natin yung ating nasa red corner. So, yung ating kaibigan, nakadebate na rin ni Sispo at Maginong kausap ito sa pagitan ng Maginong magkaibigang debate. At alam ko hindi ito formal at hindi siya ito lamang ay pag-uusap lamang ng magkakaibigan. At papakilala ko isang maginoo at mabuting asawa. At naglilingkod sa kanilang kapilya, kanilang iglesia bilang isang matuwid at matapat na iglesia ni Cristo. Pakilala ko si Brother Alano de Dios. Brother Alano? Okay, magandang hapon sa lahat. At sa lahat ng mga naaabot ng ganitong palatuntunan. Okay. So, yun po. At balik ko sa ating moderator at tune in at maganda itong debate na ito. So, ang patutunayan nila ay si Cristo ay tunay na Diyos. Ayan. Moderator? Okay, salamat sa paunang pagpapakilala sa dalawang debatista. So ngayon, patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos o si Yeso Kristo ay tunay na Diyos. Affirmative ang ating kapatid na wait lang, nahulog lang yung ating moderator. At yun, patutunayan at babasahin natin mamaya ang ating mga rules at bilang pagsasaayos ng debateng ito. Okay. At bawat isa ay bibigyan ng 10 minutes na maipahayag yung kanilang tindig at bibigyan ng okay, nawalan ko mga bro. 7 minutes para sa cross-examination. Okay, pakipaliwanag mo, Mr. Moderator, yung ating format. Okay, so dahil ang topic ngayong hapon ay si Yeso Kristo ay tunay na Diyos, affirmative ang ating kapatid na Denmark ng Roman Catholic Church. At syempre 10 minutes ang ibibigay natin para sa unang paglalatag. At vice versa yan, 7 minutes para dun sa pagtatanong hanggang doon sa umabot sa second presentation which is rebuttal. The same, 10 minutes, then pagtatanong 7 minutes. Okay, without further ado, ibigay na natin sa ating kapatid na Denmark. Ready na po ba kayo? Denmark? Mother Denmark? Yes, okay, ready na ako. Okay, kung ready na.
Okay, kung ready na po kayo, Pwede na. 10 minutes for you. Paki-oras, Debcon. Ay, Suyo. Okay, 10 minutes. Sige, ako na rin. 10 minutes. Your time starts now. Okay. Isang magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Muli po, Brother Denmar Santiago, founder of the Apologist of the Roman Catholic Church in the Philippines and also a member of the CFD Cebu Online Chapter. Okay, so mga kapatid, bago natin simulan, ang ating topic ko ay ang pinag-uusapang pinatutunayan natin na si Kristo ay tunay na Diyos. Walang ibang maaari na makapagpaliwanag ng dogmang ito kundi ang Roman Catholic Church, sapagkat sa lahat ng mga naunang iglesia or mga simbahan na nandito sumulpot sa Pilipinas ay alam naman natin na ang Roman Catholic Church ay itinayo noong panahon ng ating Panginoon. So kami ang may karapatan na magpaliwanag, hindi ang MCGI, hindi ang Sabadista, hindi rin ang Metodista, hindi rin ang Baptist ang dapat magpaliwanag dito, kundi kami na mga Katoliko ang nagpapaliwanag nito, katulad ng ginawa namin sa konsilyo ng Nicea. No? So, patutunayan natin, according dito sa topic, patutunayan natin na si Kristo ay tunay na Diyos. Okay. Si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, bago ako magsimula, gusto ko munang lagyan ng bakod ang ating pag-uusapan. Bakit? Upang hindi tayo malagay sa tinatawag nating red herring fallacy. Ang red herring fallacy, ito ay yung hindi naman pinag-uusapang paksa, ipinapasok, pilit na ipinapasok dito sa ating diskusyon. Hindi naman yun ang usapin. Hindi yun ang ating topic, na napagkasunduan. So, ano ang topic natin ulit? Si Kristo ay patutunayan na tunay na Diyos. Okay. So, hindi natin patutunayan dito na si Kristo ay tao. No? Hindi natin patutunayan dito na Diyos ang Ama, kundi patutunayan dito natin na si Kristo tunay na Diyos. Hindi natin pag-uusapan kung Diyos ang Ama, kung Diyos ang Espiritu Santo, kung tao si Kristo, sapagkat maliwanag ang sinasabi ng katisismo ng aming simbahan. Ito. Katisismo ng ating simbahan. So babasahin ko lang ang paniniwalang Katoliko dito sa katisismo. Sabi dito, sa katisismo ng Iglesia Katolika sa bilang 464, sabi diyan, ang nagkatawang taong anak ng Diyos, kaisa-isa sa pambihirang pangyayari ay di nangangahulugan na si Kristo may bahaging Diyos at may bahaging tao. Hindi rin isang malabong pagsasanib ng Diyos at ng tao. Siya'y tunay na tao at di nawawala ang tunay niyang pagka-Diyos. Si Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So maliwanag po ang stand namin mga Katoliko, si Kristo ay tunay na Diyos at si Kristo ay tunay ding tao. Katisismo bilang 464. So sa Biblia tayo babasa dito po sa Salin Katoliko. Ayan. Ito po sa New Revised Standard Version, Catholic Edition, babasahin lang po natin. Ang sabi dito sa Colossus chapter 2 verse 9, sa Tagalog, sa pagkakalinang sa Tagalog, ang sabi dito, Colossus 2:9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. So maliwanag, yung buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit na siya'y nagkatawang tao. The fullness of Godhead dwelleth in Him. Okay. Sundan pa natin. Colossians chapter 1 verse 19, Doon lang, pabalik lang tayo. Ang sabi dito, ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili sa anak. Okay. So maliwanag ko ang sinasabi ng Biblia. Ang kalikasan ng Diyos ay ipinasya niyang manatili. Ano ibig sabihin ng manatili? Manatili ibig sabihin mapreserba, Hindi yung
naging tao si Kristo na wala yung kanyang pagka-Diyos kundi nandun pa rin yung kanyang pagka-Diyos. Kaya nga sabi ng Colossus 2:19, no, ang sabi doon, 2:9, ang sabi doon, na kay Kristo ang buong kalikasan ng Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. So maliwanag po yan, ha? Maliwanag po na pahayag iyan ng banal na kasulatan. So babasa pa po tayo ng iba pang mga talata dito po sa Biblia na nagpapatunay na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. Okay. So dito po sa Juan 9:38-39. Sabi niya, sumasampalataya po ko, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Aba, maliwanag po ito mga kapatid. Uulitin ko, no? Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Tandaan natin, nakasulat ho sa Lucas 4, nung tuksuhin ng diablo, no? Ang ating Pagsukristo, ang sabi niya, tanging sa Diyos ka lang sasamba at sa Kanya ka lang maglilingkod. Maliwanag, kung tayo ay sasamba sa ating Pagsukristo, siya ay tunay na Diyos. Okay, dito rin po sa Mateo 14:33, kung saan itong mga apostol ay nasa daong. Ang sabi diyan ay sinamba siya ng mga taong nasa daong. Okay. So, ano pang mga talata ang maaari nating ibigay? Dito po sa Romans chapter 1 verse 20. So sa Romans chapter 1 verse 20, sabi diyan, ang pagka-Diyos, no? Ang pagka-Diyos ay malalaman natin ayon sa kanyang nilikha. Okay. So ibig sabihin, ang standard ng Biblia sa pagiging tunay na Diyos ay siya ay manlilikha. Ang ating paglikha, babasahin po natin. Dito po sa Hebreo, no? Dito po sa Hebreo 1:6 or Hebreo 1:8. Sabi diyan, babasahin natin, Hebreo 1:8. Sabi diyan, at sinabi niya sa kanyang anak. Sinabi daw sa kanyang anak eh. Sinabi sa kanyang anak, ang iyong trono, O Diyos, at ikaw, Panginoon, ang naglatag ng lupa at nagladlad ng langit. Yan, maliwanag po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. So, si Kristo ay tinawag na Diyos ng Ama at siya ay sinasabi na Panginoon na naglatag ng langit at lupa na nakasulat din sa Isaias 44:24. Kaya maliwanag na binabangkit ni Propeta Isaias na Yahweh. Thank you, moderator. Okay. So, yung Propeta Isaias ay nagre-refer kay Jesus as Yahweh doon sa Isaias chapter 44 verse 24. Isa pang talata, no? Isa pang talata dito po sa Juan 1:1. Gusto ko pong pansinin niyo ito. Juan 1:1. No, nang pasimula ay naroon ng berbo at ang berbo ay kasama na Diyos at ang berbo ay Diyos. Okay. So sa 14, sabi diyan, at siya ay nagkatawang tao. So maliwanag ito. Pag inakyat niyo pa sa 18, ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. No, siya ay only begotten God, no? God the Son. So Isaiah chapter 9 verse 6, tinawag din si Kristo bilang makapangyarihang Diyos. Okay. So, sa lahat ng mga talatang ito, mga kapatid, no, marami pa itong mga talata. Actually, may John chapter 20:28, may Philippians chapter 2 verse 5. Ang sabi doon sa The Living Bible, ito, The Living Bible, nasaan yung Bible ko? Sabi dito sa The Living Bible, no, sabi dito, Christ was truly God. Okay. So, maliwanag po dito sa Bible, no, that Christ was truly God according dyan sa contemporary English version ng Bible. So, marami pa po sana akong babasahin kaso maikli na lang ang oras. Pero tandaan natin, ang itinayo ko po, mga kapatid, dalawa. No? Ang paniniwala ng Katoliko
si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, hindi niya kailangang patunayan na si Kristo ay tao. Ang pinag-uusapan natin dito ay si Kristo ay tunay na Diyos. Ako may nabasa ko, letra por letra. Si Kristo ay tunay na Diyos. Christ was truly God. And ikalawang punto dito, no? Siya ay sinampa. Time's up. Okay. Okay, dyan po nagtatapos ang unang presentation ng ating affirmative. Patutunayan ko, si Jesucristo ay tunay na Diyos. Brother Denmar Santiago. So dito dadako tayo sa pagtatanong ng ating negative side, si Brother Alano. Okay, Brother Alano, ready ka na for 7 minutes? Okay, ready na? Ready Okay, na. 7 minutes for you. Your time starts now. Okay, ang sabi mo, ginamit mo kanina yung nasa Hebreo na si Kristo ay sinamba. Tama o hindi? Mali, sapagkat ang ginamit ko kung saan sinamba si Jesus ay Juan 9:38 at 39 Yes, at okay. 14:33. Maliwanag, ang sabi mo, si Kristo ay sinamba. Tama o Tama. hindi? Okay. Tama. Mayroon bang nag-utos kay Kristo na siya ay sambahin? Meron o wala? Meron nag-utos kay Kristo na siya ay sampahin sapagkat Sino ang nag-utos? Oh. Sino ang nag-utos kay Kristo upang siya ay sambahin? Ang Ama ang nag-utos kay Kristo na siya ay sambahin. Okay. Sa makatwid, kung si Kristo ay tunay na Diyos, kinakailangan pa bang may mag-utos sa kanya upang siya ay sambahin? Yes, sapagkat maging ang Diyos Ama tinawag siyang Diyos, no? Ngunit tungkol sa anak ay kanya sinabi ang iyong trono, O Diyos, kaya ay pinag-utos ng Ama na siya ay sambahin dahil siya ay Diyos. Next question. Okay. Ang sabi mo kanina, si Kristo ay manlilikha. Tama o hindi? Tama. Ang sabi Okay. Juan 1:3, walang malilikha kung wala siya. Okay. Kung si Kristo ang manlilikha, maari ka bang magbigay ng mga bagay o isang talata na mismong sinabi ni Kristo na siya ay manlilikha? Yes, pwede tayo magbigay ng talata. Anong talata? Talata, ang sabi dito, Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa ating larawan. Okay. Ginamit mo ang Genesis 1:26. Correct? Yung bang larawan ni Kristo ay katulad ng larawan natin na ayon sa Genesis 1:26? Mali, sapagkat ang larawan na tinutukoy doon ay kabanalan. Kung ang Diyos ay banal, dapat gayon din ang tao. Kaya sabi ni Yahweh, ako'y banal, kaya magpakabanal kayo. Okay, Next. salamat. Ito ang follow-up question ko. Sa 1:26 ng Genesis, sino ang lumikha ng isagawa na ang paglikha? Sino ang lumikha? Ang banal na Santissima Trinidad. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Saan talata mo mababasa ang Santissima Trinidad na iyong ginamit? Saan ko nabasa? Sa Genesis 1:26. Ang tanong ko maliwanag, saang talata mo mababasa na ang Santissima Trinidad na iyong ginamit? Sabi ko, ang talata ay Genesis 1:26. Meron ka bang mababasa ang Santissima Trinidad sa talata ng Genesis 1:26? Meron. Pakibasa. Pakibasa. Sabi dito, eto ha. Babasahin natin ha. Amplified Bible. Sabi dito, no? And God said, Father, Son, Holy Spirit, let us create man in our own image. May nabasa, Father, Son, Holy Spirit.
Sinabi ba dyan ay Santissima Trinidad? Oo o hindi? Yes! What? Yes! Yung binasa mo, wala akong marinig o wala akong nakitang Santissima Trinidad. Oh, wait. Moderator time. Sir Alano, actually, hindi ko na, no? Wait lang. I-post ko lang yung time, ha? Actually, sumang-ayon tayo sa moderation nito, dun sa rules, na kailangan, pag sumasagot yung tinatanong, papabayaan natin siyang sumagot nang hindi lalagpas sa 20 seconds, okay? Then, kung habang sumasagot pa siya, wag muna nating tanungin habang siya ay sumasagot hanggat hindi po natatapos ang ating time, okay? So let's Okay, Mr. Moderator. educate first. Na-carried Yes, po. away lang ako doon sa kanya sinabing Santissima Trinidad. Okay. Paulit-ulit kong wait lang po. pinakinggan Saglit ang lang po, iyong sir. binasa. Sir, saglit lang muna. Uulitin ko po, kung ano po ang sagot ng tinatanong, hindi po natin pwedeng pilitin, okay? So, let's move to another question kung yun po ang sagot niya, okay? Okay, Mr. As well as Moderator. mamaya kayo din, ganun din po. Okay. Okay, so kailangan lang niyang sumagot ng categorical base doon sa tanong po ninyo. Okay, Okay, let's ginamit move mo- to the another question. Ginamit mo ang Hebreo 1:8. Correct? Oo, hindi. Oo. Maliban sa saling binasa mo, mayroon ka bang iba pang salin na mababasa na nakasulat sa Hebreo 1:8? Wala na. Sapagkat yun lang yung nasa latag ko. Doon ka magtanong sa nilatag ko Okay. nang sinabi, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos! Okay. So, ginamit mo rin kanina ang 1:1. Oo, hindi. Oo, ginamit ko. Okay. Sa 1:1, mayroon bang nasabi diyon na si Kristo ay Diyos? Meron. Sige, pakilatag nga para gagamutin natin mamaya. Ulit. Amplified Bible. Sabi dito sa Amplified Bible, maliwanag dito Amplified Bible. Ang sabi dito, in the beginning, Christ was there, and Christ is with the Father, Christ is the God. So, Amplified Bible po ito, John 1:1. Ayan po. Okay. Next question. Ginamit mo ko rin kanina, kung hindi ako nagkakamali, yung... ito. Ginamit mo kanina yung Colosas 2:9. Di ba? Oo, tama. Okay. Yung bang talata sa Colosas 2:9, si Kristo lamang ba ang napuspos ng kapuspusan ng Diyos? Oo, hindi. Yes, ayon sa talata, si Kristo ay puspos ng pagka-Diyos kahit siya'y nagkatawang tao. Okay, ang tanong ko maliwanag, si Kristo lamang ba ang binabanggit sa Biblia na puspos ng kapuspusan ng Diyos? Uulitin Oo o ko hindi? ang sagot. Uulitin ko sagot. Oo, sa binasa kong talata, Colosas 2:9, si Kristo ay puspos ng kalikasang Time's up, pagka-Diyos time's up. kahit siya'y nagkatawang tao. Time's up. Okay, Bodenmar, medyo nahirapan ako. Yung signal ko nawawala. Paisuyo, pa-off cam na lang muna. Bro. Okay. Bodenmar, pasuyo Okay, dyan nagtatapos. Narinig ako? Yes bro, naririnig. Yes, bro. Yes. Okay, pasensya na ba, Denmar? Ipapa-off ko muna yung cam mo kasi i-interrupt ako. Hindi ako talaga nawawalan ako ng signal, bro. Data lang talaga ako Okay? So, sige. Let's move to our negative presentation. Ready na po kayo, Sir Alano?
Okay, ready na bro? Okay, your time starts now. Okay. Ating gagamutin ngayon ang maling turo ng katisismo na kaniyang ipinagpauna at ang maling unawa sa mga ginamit niyang talata bilang pagpapatunay daw na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya yung dalawang paunang salitang kung iyan, patutunayan ko na nagkakamali ang katisismo, nagkakamali pa siya sa paggamit ng unawa sa Biblia. Bakit? Sapagkat kung ating babasahin ang nasa Kolosas 9:2-9, ang sabi, sapagkat sa kanya'y nananahan ang kapuspusan ng Diyos. May nananahan. Kaya tinanong ko siya kanina, si Kristo lamang ba ang tinatahanan ng kapuspusan ng Diyos? Marahil hindi nabasa, hindi pa nabasa na komo nabanggit yung nananahan, Diyos na, binigyan niya ng maling unawa. Tandaan natin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, pagkabasa natin ng Biblia, huwag mong bibigyan agad ng unawa. Bakit? Sapagkat Biblia mismo ang magsasagot o sasagot. Ano ba ang sinasabi rin ng Biblia sa mga alagad? Sa Efeso 3:9, at makikilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos ng buong kapuspusan ng Diyos. Kaya kapag ka ginamit mo, pinatunayan mo, Kolosas 2:9 na si Kristo ay Diyos dahil siya napuspos ng buong kapuspusan ng Diyos, dapat mo ring tanggapin na ang mga alagad ay mga tunay na Diyos din. Kaya, napatutunayan ko, mali ka na ng gamit ng talata, mali pa yung ipinagmamalaki mong katisismo. Kaya yung katisismo, walang kabuluhan yan. Dahil ang turo ng katisismo ay maling aral. Kaya, ang sabi mo kanina, ginamit mo, si Kristo ay manlalalang. Ginamit mo ang Genesis 1:26. Huwag ka nang lalayo, gamitin mo lang yung ibaba ng basa sa 27 at nilalang ng Diyos, iisa lang ang manlalalang. Kaya, gagamutin natin yung sinasabi mo kanina na si Kristo ay Diyos sapagkat ito ay manlalalang. Ano ba o sino ba ang manlalalang ayon sa Biblia? Si Kristo ba ang manlalalang? Gagamutin natin yung maling unawa mo sa Biblia. Babasahin ko ang unang Korinto 8:6. Ang nakalagay dito, sa iisang Diyos na ang lahat ng mga bagay na siyang lumikha. Dahil medyo mahaba yung presentation ko, iniikliin ko na lang yung talata. Pero binabasa ko yung talata para maunawa mo yung tamang aral kung sino ang manlalalang. Ang sabi dito, ang Ama, hindi ang anak. Sapagkat kung ang Ama o ang anak ang manlalalang, ano ang nilikha ng Ama? Ano pa ang isa sa mga katangian ng Diyos? Kaya yung mga katangian ito, wala kay Kristo. Wala kay Kristo. Bakit? Kapag ka sinabing Diyos si Kristo, dapat natataglay niya ang katangian ng pagiging Diyos. Taglay ba ni Kristo ang katangian ng pagiging Diyos? Babasahin natin ang Efeso 4:6. Kung ilan ang Diyos at ano ang katangian ng Diyos? Ang sabi sa Efeso 4:6, iisang Diyos na sumasa ibabaw ng lahat at higit sa lahat. Pinutol ko na nga lang dahil marami yung presentation ko. Ano ang napansin mo? Iisa lang yung sumasa ibabaw ng lahat. Hindi si Kristo yun. Pinatunayan ng Biblia kung sino yung sumasa ibabaw ng lahat. Ang Ama. Ngayon,
Baka isipin ng ating katunggali wala na tayong maipapakitang patunay na yung katangian ng pagiging Diyos ay wala kay Kristo, kaya si Kristo hindi tunay na Diyos. Sapagkat ang aral Katoliko o maling aral ng Katoliko sa Trinidad, yung tatlong persona ay magkakapantay, perfectly equal. Kaya yung katisismo, katuruang maling aral, hindi katuruan ng Biblia. Kaya huwag mong ipagmalaki yung katisismo. Kaya ano ang sabi sa unang Korinto 15:27-26? Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama dito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng Kristo. At kapag ang lahat ng bagay ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ay pag-iilalim sa kapangyarihan ng Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ilan ang Diyos at sino yon? Ang sabi, ang Ama. Sino yon? Yun ba si Kristo? Hindi. Bakit? Sapagkat maliwanag ang talata ng Biblia, si Kristo ay paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ngayon, pupuntahan natin at gagamutin natin yung maling unawa sa Hebreo 1:8. Kasi akala nito, kung nakapagbasa ng Biblia, okay na. Aba, hindi ganun ang Biblia. Kailangan suriin natin ang Bibliang binasa at ihambing natin sa mga pananalita ng Biblia. Ano ba ang ginamit niya sa Hebreo 1:8? Ang sabi niya, tinawag daw na Diyos si Kristo. Hindi tayo tutol sa pinasa, yun nga lang, maling salin. Yun ang tinututulan natin. Bakit? Ano ba ang nasa original na salin ng Biblia? Sa Hebreo 1:8, but of the Son, he says, God is your throne forever and God is your throne forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of His kingdom. Narinig ba ako, Mr. Moderator? Rinig po, rinig. Okay, kasi okay, itutuloy ko. Kaya yung nasa Hebreo 1:8 na ginamit niya, maling salin. Bakit nating napatunayan maling salin? Dahil yung Hebreo, mayroon bang ibang patunay? Quoted yon sa Lumang Tipan. Alin ang patunay na yung ginamit kong salin sa Hebreo 1:8 na nagsasabi, He says to the Son, God is your throne. Hindi sinabing, oh God. Ang sabi, God is your throne. Meron ba tayong ibang patunay? Hindi tayo magbibigay ng kuro-kuro Ako kasi kapag gumamit ng talata at may tanong, Biblia ang sasagot. Hindi kuro-kuro. Kaya yung Hebreo 1:8, pinatunayan na yan, Lumang Tipan pa. Ano ang sabi? Sa Psalm 45:7, Thy throne, O given of God, endureth for ever and ever, the scepter of thy kingdom. Yan ang nakasulat sa Awit 45:7. Kaya maliwanag na maling salin yung kanyang ginamit. Kaya tinanong ko kanina, sa bagay, presentation na niya yun. Wala tayong magagawa. Yan ang rules. Pero, kung katotohanan lamang ang nais nating makunawa, yung mismong Hebreo 1:8 na kanyang ginamit, mali. At ang tama ay itong aking ginamit sapagkat pinatunayan ito na yun ay quoted mula sa Lumang Tipan na ang sabi, God is your throne, ang Diyos ang iyong luklukan, pinatunayan yon. Bigay yon ng Diyos. Kaya dito, napatutunayan ko na yung katangian ng pagiging Diyos, hindi makikita kay Kristo. Walang patunay si Kristo bilang ikalawang persona ng Diyos sapagkat ang Diyos ay isang ganap na Diyos. Walang persona, walang nakikilalang iba. Si Kristo may nakikilalang Diyos.
Doon pa lang sa mga katangian, magpapalusot yan. Tulad ng kanina, wala, bibigyan ko ng bakod, hindi natin pakikialaman ang Ama. Wala. Time's up. Ang sindig mo, patutunayan mo na Time's si Kristo ay Diyos at pamamaliin ko yon Time's sa up. pamamagitan ng Biblia. Time's up na po. Time's up. Hello, naririnig ba ako, bro? Yes bro, naririnig? So, dyan po nagtatapos ang presentation ng negative side. So, dadako tayo sa pagtatanong ng affirmative side. So, ready ka na, Bro Denmar? Please 7 give me 1 minutes. minute. Bro Denmar? Please give me 1 minute lang. Wait lang. Yeah. Okay. So, habang tayo po ay nag-aantay, so, patutunayan ko na si Jesucristo ay tunay na Diyos. Affirmative ang ating kapatid na RCC at negative ang ating kapatid na INC. Okay. Next. So, ready ka na, bro? Ready na. Okay. 7 minutes sa pagtatanong. Your time starts now. Okay, ang tanong ko, Brad, ano ba ang ating paksa? Patutunayan ba dito na ang Ama ay Diyos o patutunayan ng Anak ay Diyos? Okay, maliwanag ang paksa. Ikaw ang magpapatunay na si Kristo ay Diyos at pamamaliin ko yung maling unawa mo na si Kristo ay Diyos sapagkat kung Biblia ang usapan, iisa lang ang tunay na Diyos, yan ay ang Ama. Bro Alano? Yes, bro. Moderator's time. May categorical question si Bro Denmar. Pakisagot lang. Ang tanong niya, topic ba ay patutunayan yung anak ay tunay na Diyos o yung Ama? Yun ba ano ba daw yung topic na patutunayan? Pakisagot mo lang. Okay, uulitin ko, pakisagot, bro. Ang patutunayan, Diyos si Kristo. Pero, ang magpapatunay niyan, ang affirmative, hindi ang negative. At napatunayan ko, sa aking tindig, yung mga ginamit niyang talata, maging yung katangian sa pagiging Diyos, wala kay Kristo. Hindi si Kristo, kundi ang tunay na Diyos ay ang Ama. Next question. Kung patutunayan ko, ayon sa iyo, patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos. Patutunayan mong si Kristo hindi tunay na Diyos, saan talata, kapitulo, bersikulo, letra por letra mababasa si Kristo ay hindi Diyos? Okay, ito ang matalinong sagot ng Biblia. Sa diwa, ang sabi ni Kristo, siya ay tao, sapagkat ang Diyos hindi tao. Si Kristo hindi manlalalang. Ang Diyos ang manlalalang, ang Ama, siya yung sumasa ibabaw ng lahat. Si Kristo, paiilalim sa kapangyarihan ng iisang tunay na Diyos. Stop time, bro. This is another categorical, bro. I think I need to warning you na kasi mayroon akong dalawang warning kanina. Please answer categorically. Objection. Yung tanong niya, hindi categorical, humahanap ng paliwanag. Napansin nyo, hindi categorical, kundi humahanap ng paliwanag. Kaya ang sagot mo paliwanag. Ang hinahanap po niya ay talata, letra por letra. So, kailangan po ninyo magbigay o kung wala kayong magpakita, sabihin nyo wala, saka kayo magpapaliwanag. Okay. So, magwa-warning po ako, bro. Pasensya na kayo. I need to warn you first, warning. So, categorical, pakisagot po ninyo. Categorical yung sinasabi niya, may hinahanap siya eh. Okay, so, bro. Sa rules, okay, maliwanag para hindi sayang ang oras. Okay, sasagutin ko yan. Okay, next question. Hindi, nakapost po ang oras nyo. You have 4 minutes and 45 seconds. Si Denmark pala, oras ni Denmark yan. Okay. So, okay. Pakisagot, bro. And I will continue your time, bro. Wala. Pero kung diwa ang pag-uusapan,
wala kay Kristo yung pagiging isang tunay na Diyos. Bakit? Sapagkat si Kristo ay paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos. At ang tunay na Diyos nasa ibabaw ng lahat, hindi si Kristo. Kaya dito pa lang natitiyak si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Okay. Next question, question. bro, Denmar. Okay, next question. So narinig ko, sumitas ka kanina sa awit 54, 55. So pupunta po ako dito sa Isaias 46. Tama ba to? 47:6. Ang sabi dito, no? Ito sabi dito, no? Sapagkat ang Diyos ay naghahari sa mga bansa, ang Diyos ay nakaupo sa kanyang banal na trono. Tanong, kung ang Ama ang nagbigay ng trono kay Jesus at ang Diyos ay nakaupo sa trono, no? At sabi doon sa ginagamit mong talata sa Hebreo 1:8, ang luklukan ay Diyos. Kung ang Diyos Ama ang Diyos mo at ang luklukan ay Diyos, ilan ang Diyos mo? Isa lang, maliwanag yan sa talata sapagkat ang Hebreo 1:8, iisa lang ang tumutukoy na Diyos diyan, ang Ama. Kaya ikaw ang nagkakamali ng gamit sa Hebreo 1:8 sapagkat dalawa ang Diyos mo na labag sa Biblia. Okay, next question. Next question. Ano ba yung narinig mo na pagkakabasa ko kanina sa Colosas 2:9? Kasi kinokorek mo sabi mo itatama mo. Ano yung eksaktong narinig mo sa Colosas 2:9? Si Kristo ay napuspos ng buong pagka-Diyos o si Kristo napuspos ng buong pagkatao? Alin sa dalawa? Okay. Yung unang binanggit mo, subalit mayroon ding ibang talata kaya nagkakamali ka ng unawa sapagkat ang unang talata sa Efeso 3:19, kahit ang mga alagad ay nangapuspos ng buong kapuspusan ng Diyos. Objection, moderator. Okay, stop time muna. Gusto ko po sanang marinig yung pinili niya sa aking categorical, no? Kung si Kristo ba ay napuspos ng pagka-Diyos o si Kristo ay napuspos ng pagkatao, alin sa dalawa? Hindi ko po narinig yung gusto kong pagpipilian niya. Okay, sasagot ako, Mr. Moderator, para marinig niya, para makaalam siya ng tamang aral. Wait lang po uulitin ko, bro Alano. Mahigpit po na rules po yan. You need to answer categorically. So analyze first before you answer kung categorical ba yun. Yung tanong niya hindi categorically. Ang tanong niya kasi gusto niyang marinig yung nilalaman ng talata. So hindi categorical yon. So maliwanag yon. Yun nga po. Ganito po yan. Explain ko Kailangan niyo pong sagutin base sa tanong. Kung nanghihingi siya ng talata, bigyan niyo siya ng talata. Kung nanghihingi siya ng pagpipilian, bigay niyo yung pagpipilian. Bro, pinili yung Mr. Moderator, binigay ko yung pinili. Ang sabi ko, yung una niyang sinabi. Kasi nilatag niya eh. Sinabi ko, yung una niyang sinabi. Maliwanag yan, naka-record. Opo, narinig ko rin yun, pero hindi nyo in-specify eh. Alin doon, kaya nga nag-o-object siya eh. Ang sabi ko, yung una niya sinabi. Kasi dalawa lang ang sinabi. So, yung una ang sinabi ko. Sir Okay, Alano, ganito na lang. Sasagutin ko na lang ulit para hindi sayang ang oras. Para hindi sayang ang oras. Hindi po sayang ang oras nito. Nakapos ang time po nito. Okay, sasagot na lang ako, Mr. Moderator. Okay, sige po. Continue po tayo. Pakisagot po. So, ang narinig ko sa sa Colosas 2:9, si Kristo ay nangapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Kaya, yun ang pinili ko. Pero, ang sagot, nagkakamali siya ng unawa sa talata
sapagkat maging sa Efeso 3:19, ang mga alagad man ay nangapuspos ng buong kapuspusan ng Diyos. Kaya kung dahil doon sa talatang yon, Diyos si Kristo, tatanggapin niya kahit mga alagad ay mga tunay na Diyos, sapagkat ang mga alagad question, ay Brother nangapuspos Denmark. ng buong kapuspusan ng Diyos. 20 Okay, minutes, next 20 seconds question. lang po. Mag-next question na ako Next question. Okay. Doon sa Juan 1:1. Sa Juan 1:1. Ano ba ang mababasa sa Juan 1:1? Ang berbo ay Diyos o ang berbo ay tao? Alin sa dalawa? Okay. Hindi ko pa ginamit yung uno-una ng 1. Dahil ikaw ang naglatag niyan. Mamaya, lelekturan kita sa talatang yan. Next question. Tama si Okay. Bo Alano. Next question. Okay, next question. Okay. So, binabanggit mo dito sa katisismo namin, sabi mo, mali ang katisismo. Mali ba ang katisismo na sabihin dito sa katisismo 464 na si Kristo, bukod sa siya ay tunay na Diyos, siya din ay tunay na tao? Mali ho ba o tama? Maling-mali. Kaya nga tinututulan ko, mali yung katisismo mo, mali pa yung unawa mo sa talata, sapagkat kung Biblia ang pag-uusapan, iisa lang ang tunay na Diyos, hindi si Kristo. Yung tunay na Diyos, yun ay ang nasa ibabaw ng kalahat-lahatan na kung saan pa iilalim ang Kristo. Kaya yung pinagmamalaki mong katisismo, mali, walang kwenta, nagtuturo ng kamalian, dapat itakwil. Next Oh. question. Oh. Next question. I-rephrase ko, ulitin ko lang ulit. Okay. So, kung mali ang katisismo, ang sabi sa katisismo, si Kristo din ay tunay na tao. Uulitin ko, ang nakasulat sa katisismo ba ay tama o mali? Okay, uulitin ko rin ang sagot. Mali ang katisismo mo sa isang panig na sinasabing si Kristo ang tunay na Diyos, sapagkat ang tama, si Kristo ay tao, isinugo ng Diyos, at ang iisang tunay na Diyos, manlilikha. Ang tunay na Diyos nasa ibabaw ng lahat, na yan ay wala kay Kristo. Kaya itapon mo yung katisismo mo. Okay. Next question. Okay, next question. Ang sabi mo si Kristo ay ipinag-utos ng Ama na sambahin. Ngayon, ang tanong ko, saang talata sa Biblia, letra por letra, sinasabi ng Diyos, inuutos niya, sumamba kayo sa tao. Meron ba tayong mababasa? Wala. Merong mababasa, si Kristo mismo ipinag-utos ng Diyos na sambahin. Ito, natitingnan ko yung mismong talata para di tayo Time's up. Time's up. So, dyan po nagtatapos ang pagtatanong Mr. na... Moderator, sarap ng tanong eh. Nakahanda ako Okay. dun sa tanong na yun eh. Naubusan ako Pasensya ng na oras po eh. at naubusan po tayo ng oras, no? So, dyan po nagtatapos ang pagtatanong ng ating affirmative para sa negative presentation. So, second set na tayo para doon sa rebuttal portion. So, dito sa portion na to, ulitin ko, sa rules pwede natin nang gamitin kahit anong tanong, whether pinahayag o hindi. Uulitin ko, ang sagutin lamang base doon sa tanong. Yun ay nasa rules, okay? So, paalala lang sa mga debaters, pag tayo po ay sumasagot, sasagot muna ng categorical o base dun sa tanong ko anong hinihingi. Then, sasagot tayo ng 20 segundo lamang. Pag natapos na po yun, magsasalita po tayo ng ang moderator ng ng next question. Okay, so without further ado, 10 minutes again for the second presentation ng ating affirmative. 10 minutes for you, Brother Denmar. Okay. Your time starts now. Okay. Kaya ko po tinatanong kanina kung ano ang ating topic kasi mukhang naliligaw na naman ng ating kapatid. Ito na naman ang sinasabi ko. Kaya nga binakuran ko, kapatid eh. Kaya nga binakuran ko. Babasahin natin. CCC
2:02, sabi dito, we firmly believe and confess without reservation that there is one true God. Sino yan? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayan sinasabi ko, kapatid. No? Naliligaw na naman yung ating kapatid. Bakit? Paulit-ulit na lang sinasabi. Paulit-ulit na sinasabi. Hindi natin usapin dito kung ang Ama ay Diyos, sapagkat ang mga Katoliko naniniwala na ang Ama ay Diyos, no? Mababasa natin yan sa ating katisismo, no? Hindi namin tinatanggihan yan. No? Manapa, hindi yan pantutol. Kasi kung ang ginagawa pagtutol, sumusuporta sa akin, ikaw mismo kumikiba sa sarili mo. Okay. Ano pa sabi ng katisismo? 464. Babasahin ko ulit sa ating kaibigan kasi mukha talaga naliligaw siya. Sabi dito, 464, uulitin ko. Sabi niya, no? Nung ako'y nag-cross-examination, mali pala ha. Ito, 464, babasahin natin. 464 ng Katekism. Sabi dito, 464 nasa ano? 464 ng Katekism. Sabi dito, sabi dito, Jesus does not mean that he is a part God and part man. Hindi daw siya kalahating Diyos at hindi rin kalahating tao. He became truly man while remaining truly God. Jesus is true God and true man. Ayan, napakaliwanag kapatid, katisismo ng aming simbahan na nagsasabi. No, hindi natin usapin dito kung ilan ang Diyos dahil naniniwala kami isa ang Diyos. Naniniwala kami si Kristo ay tao. Naniniwala kami ang Diyos, ang Ama ay Diyos, no? Kasama ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ito ating usapin. Ang usapin natin, kung si Kristo hindi tunay na Diyos, yun ang itayo mo. Itayo mo ngayon sa amin. Gusto naming marinig, si Kristo, paano siya hindi naging Diyos? Hindi yung Diyos ang Ama, ang Kristo ay tao, iisa ang Diyos. Paniniwala namin yan. Wala ka na itututol. Punta tayo sa Hebreo 1:8 kasi ito ang una mong pinansin. Hebreo 1:8, sabi niya, no, kinuha daw sa lumang tipan. Sige, kukuha din tayo sa lumang tipan. Dito sa Hebreo 47:6, ang sabi diyan ay ganito. Ang Diyos ay naghahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang banal na trono. Kung, mga kapatid, ang luklukan ay Diyos, sabi niya no? Ang Diyos ang yung luklukan, sabi ni Alano. So, ang luklukan ay Diyos. At yung Diyos nakaupo sa luklukan. Ilan na ang Diyos? Ni Alano, 2. Dalawa na ang Diyos ni Alano. Sino ba? Si Kristo na tinawag ng Ama na Diyos. Ibig sabihin, ikaw mismo gumikiba sa sarili mo. Ang anak ay kumilala sa Ama bilang Diyos, ang Ama din ay kumikilala sa anak bilang Diyos. Maliwanag yan. No? Ngayon, 2 ang Diyos mo dyan ha. Huwag mong kakalimutan. Mamay tatanong ko sa iyo, ilan ang Diyos mo? Sabihin mo 2. Kasi sabi mo kanina, isa Hindi ka marunong magbilang. Yung luklukan. Ang Diyos ay ang yung luklukan. Diyos yung luklukan. So yung inuupuan, ay yung umuupo. Halimbawa ikaw, umuupo ka sa upuan ngayon. Yung inuupuan mo, Diyos. Ikaw, Diyos din. Na nakaupo doon sa luklukan. Therefore, ilan na? 2 na. 2 Diyos mo. Okay. Punta tayo dito sa sa Colosas. Dito no? Uulitin natin, dapat inumpisahan niya sa 19. 1:19. Ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan manatili sa anak. Ano ang kalikasan ng Diyos? Para sa iyo, kapatid. Kalikasan ng Diyos ay ang pagka-Diyos. Maliwanag yan. Ngayon, no? Tutuloy natin, 2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya ay maging tao. Kaya si Kristo
Diyos na, tao pa. Yan ang paniniwala. Kaugnay yan sa CCC 464 na binasa ko kanina. Hindi makakontra ang skatisismo at ang Biblia, mga kapatid. Ngayon, next, pupunta tayo. Puntahan natin, mga kapatid, no? Yung tinutukoy niya na pagsamba kay Kristo. Okay. Tinanong natin siya kanina. Si Kristo ba ay inutos sa sambahin, no? Sabi niya, oo, iniutos ng Ama. Okay. So, inuutos ng Ama, therefore, may mababasa ba letra por letra na inutos? Sumamba kayo sa tao. At sabi niya, si Kristo mismo inutos na sambahin ng tao. Ang tanong ko, hindi niya sinasagot. Ang tanong ko, letra por letra, may mababasa inutos sa'yo. Ang sabi, alano, sumamba ka sa tao. Bagkos ang sinabi ng Biblia, huwag kang magtitiwala sa tao. Huwag kang magtitiwala sa tao. No? So, pagka kayo'y sumasamba sa tao, no? Humihigit ka na sa nasusulat. Ano ho ba ang nasusulat? Sabi ho dito sa Lucas. Dito ho sa Lucas 4. Babasahin natin, ano? Lucas 4. Makinig. Ikaw na lecturean ko. Lucas 4. Sabi dito. Ito'y pagtukso ni Jesus. Ang sabi dito ni Jesus, sa iyo to naka-address sa. Sabi dito, at sumagot si Jesus sa kanya at sinasabi, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Sabi diyan, nasusulat, sambahin mo ang Panginoong Diyos at sa labang ang iyong paglingkuran. Ano ba yan? Napakaliwanag. Sambahin mo ang Diyos at sa labang. Walang taong sinasamba. Ano ba yan? Pambira. Tapos binasa mo yung inutusan si Kristo na sumamba. Mapapahiya ka diyan, kapatid. Bakit? Hindi contemporary English version ng Bible, no? Yung binabasa ko kanina, Christ was truly God. Christ was truly God. So babasahin po natin para kanyang CEV, sabi dito. Okay. Christ was truly God, no? Verse 5. Then babasa tayo sa 11. And every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, in glory of the God the Father. At the name of Jesus Christ, every knee shall bow in heaven and earth and under the earth. Ibig sabihin, kaya siya sinamba kasi siya ay truly God. Ano ba yan? Hindi siya sinamba bilang tao. Sinamba siya bilang Diyos. Kaya nga, ito yung Lucas 4 na nakasulat dyan nung siya ay tinukso ng diablo. Ang sabi ni Kristo, maliwanag, no? Ang Diyos lamang ang iyong sambahin at sa lamang ang iyong paglingkuran. Ay, bagsak. Walang na, itutol ang ating kapatid. Ngayon, punta tayo, no? Dito sa Juan 1:1. Ito, paborito ko ito, Juan 1:1. Tinanong natin, no? Ano ang mababasa mo sa Juan 1:1? Ang berbo ay Diyos o ang berbo ay tao? Hindi niya sinagot. Mamaya itatanong ko sa iyo. Pero umamin siya, mga kapatid. Ano nabasa sa Colosas 2:9? Si Kristo napuspos ng buong pagka-Diyos. Inamin niya, naka-record. Maliwanag, mga kapatid, no? Na hindi lamang ako ang nagpapatunay sa debating ito na si Kristo ay Diyos, kundi maging ang aking kausap at kalaban na si Alano ng INC. No, sabi niya, si Kristo napuspos ng buong pagka-Diyos. Yan po ang ating rebuttal, no? Hindi ko po tungkuling maglatag sapagkat rebuttal nga sasagutin natin yung kanyang sinagot. Kaso, yung mga sinagot, no, hindi natutulan kailanman ang aking inilatag kanina. Sapagkat napatunayan natin, ang pinatutunayan niya yung Ama ay Diyos at taong Kristo, yun po ay paniniwala din namin. Maraming salamat. Time's up. So, salamat. Diyan po nagtatapos ang rebuttal portion ng ating affirmative side. So, babalik tayo dun sa muling pagtatanong ng ating negative side. Bro Alano, ready ka na po? Okay, ready na?
Your time starts now po. Okay. Kung si Kristo ang tunay na Diyos at ang Ama ay isa pang tunay na Diyos, ilan ang tunay na Diyos mo? Pakiulit yung tanong. Ang sabi mo, si Kristo ay tunay na Diyos. At si Kristo mayroong kinikilalang isang tunay na Diyos. Ang tanong, ilan ngayon ang Diyos mo? Isa. Maliwanag ang sabi ng katisismo, we firmly believe that there is only one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Next question. Sino yung iisa na yon? Ang Ama ba o ang Anak? Pareho. Sila ay Okay. kabahagi sa banal na Santissima Trinidad. Sinabi ko kanina, we firmly believe that there is one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. CCC 202. Okay. Kung yung pareho, ilan yung pareho na yon? Isa, dalawa, tatlo. Isa. Maliwanag ang sabi ng katisismo. We firmly believe that there is only one true God, the Okay. Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayon sa katangian ng pagiging Diyos, si Kristo ba ay sumasa ibabaw ng lahat? Oo o hindi? Oo, si Kristo ay sumasa ibabaw sa lahat. Anong Next talata? Unang Korinto 15:25. Basahin at bibigyan kita ng pagkakataon kung si Kristo ba yung nasa unang Korinto 15:27 hanggang 28. Objection, moderator? Objection? Okay, objection. Objection, moderator. Ang negative ay nasa kalagayang pagtatanong at wala sa pag-uutos. Okay. Okay, pagpatuloy ang tanong. Babaguhin ko yung Next tanong. Kaya mo bang basahin yung nasa unang Korinto 15:27 hanggang 28? Kung sino yung nasa ibabaw ng lahat? Oo, hindi. Moderator. Oo, objection ulit, moderator. Okay, objection. Muli kong i-emphasize, moderator, hindi siya pwede mag-utos kundi magtanong. Mr. Moderator, Okay, hindi pa ba yung sinasabi ko? Binanggit niya ang unang Korinto 15:27 hanggang 28 para patunayan daw si Kristo nasa ibabaw ng lahat. Subalit, talata lang at hindi naman niya inilatag yung nilalaman. Kaya nga pinababasa ko para maliwanagan kung sino ba yung nasa ibabaw ng lahat, kung si Kristo ba yun o ang Ama. Okay, dahil ayaw niyan sagutin, Bro Alano, according to the rule, let's move to another question. Okay. Nabasa mo na ba ang unang Korinto 15:27 hanggang 28? Oo, hindi. Mother Denmar, pakisagot. Ay, nakamute pala ako, sorry. Okay. So, hindi ko siya binasa, no? Even sa aking affirmative presentation and rebuttal, hindi ko siya binasa, kundi itinanong mo at narinig ko lang sa'yo. Ang sabi Next mo, question. maliwanag ang sagot mo. Ikaw ang nagbigay din ng talata. Kaya nga, ang sabi ko, sino yung iisang tunay na Diyos doon na nasa ibabaw ng lahat? Si Kristo ba o ang Ama? Si Kristo ang nakaibabaw. Sabi doon, ibibigay sa kanya hanggang sa malipol ang kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Next question. Ngayon, binabawi mo ba ang sagot mo na si Kristo ang nasa ibabaw at may nagbigay? Kanina ang sabi mo, maliwanag, si Kristo ang nasa ibabaw ng lahat. Nakarecord yan eh. Ngayon, biglang bawi. Hindi ko binabawi sapagkat Sino yung maliwanag ang nagbigay? sabi. May isa, moderator, sumasagot po ako, moderator. Stop the time. Okay, Brother Alano, wag po sabayan, okay? Let's move to the answer, Brother Denmar. Okay.
Hindi ko binabawi, no? Katulad sa Pilipos 2:9 hanggang 11, siya ay lahat ng tuhod ay iluluhod sa kanya. Sa ibabaw ng lupa, sa ilalim man yan, or sa tubig or whatsoever, luluhod ang lahat sa kanya. No? So siya ay sumasa ibabaw sa lahat, hindi ko binabawi yan. Okay. Nabasa mo na ba ang unang Korinto 15:28? Hindi. Uulitin ko yung sagot ko kanina. Hindi, sapagkat sa'yo ko lang narinig sa presentation mo at ipinatatanong mo sa akin, pero never kong binanggit yan sa rebuttal at presentation ko. Next question. Mr. Moderator, objection. Maliwanag naman ang rules eh. Di ba't maliwanag ang rules? Binanggit niya to eh. At isa pa, kahit hindi mo nilatag sa iyong second stand, maliwanag na pwedeng itanong. Kaya dito, dahil maiipit, ayaw niya. Di ba Okay, ganun ang Brother rules, Mr. Moderator? Yes, Brother Denmark, can you answer yung tanong niya? Kung hindi, pwede mong sabihin na hindi ko sasagutin yan. Next question. Sinagot ko kanina, ang sabi ko, hindi ko nabasa. No, binanggit ko lang kanina sapagkat tinanong niya, pero never ko nabasa yan sa aking presentation. Ito tanong, Mr. Moderator. Move tayo. Okay. Next question. Alin yung totoo? Binanggit mo o hindi mo nabasa? Pareho, no? Binanggit ko kasi itinanong mo at hindi ko binasa. No? Kahit pakinggan mo sa record, sa presentation at sa rebuttal, hindi ko binasa yan. Okay, ito yung susunod na tanong. Komo hindi mo nabasa? O hindi mo nabanggit? Hindi mo ba kayang sagutin kung sino yung nasa ibabaw ng lahat na nasa unang Korinto 15:28? Sa sagot, uulitin ko ang sinabi ko. Si Kristo ang nasa ibabaw ng lahat ng bagay. Pilipos 2:9 at 11. Okay. Next question. Ito. Babaguhin ko na lang yung tanong. Okay. Ilang minuto pa, Mr. Moderator? 1 minute. Okay. So, 1 minute. Sa unang Korinto 8:6, nabasa mo na ba? Hindi ko pa binabasa. Ngayon mo lang sasabihin yan. Kaya mo bang sabihin kung sino yung nasa iisang tunay na Diyos na nasa unang Korinto 8:6? Yes, ang sabi doon, ang Ama at Anak. Okay. Meron ka bang mababasa sa unang Korinto na kasali ang Ama sa iisang tunay na Diyos na nasa unang Korinto 8:6? Yes, kasama. Kaya nga ang sagot ko, Ama at Anak. Okay. Pakibasa mo nga, Mr. Moderator. Maaari ko bang bigyan ng paintulot itong aking katunggali upang basahin yung nilalaman ng unang Korinto 8:6? Objection, moderator. Hindi siya sa pagtatayong mag-uutos, kundi sa pagtatanong. Time's up na po. Okay. Time's up na. Time's up na ba? Okay, Mr. Moderator, Yes, salamat. yes. So, dyan po nagtatapos ang pagtatanong ng ating negative side sa affirmative para sa rebuttal portion. So, dadako naman tayo sa pagtitindig ulit o pagre-rebut ng negative side naman para sa affirmative. So, 10 minuto para kay Brother Alano. Brother Alano, your time starts now. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator, at napakaganda nitong pag-uusap namin. Bakit? Napapansin ko kasi hindi kayang sumagot ng aking katunggali sa bagay na hindi niya binasa. Pag-iwas yun. Bakit? Sapagkat kung ating malilinawin yung patakaran o rules ng debate, sa ikalawang tindig, kahit hindi mo ginamit, pero ilang beses kung sinabi sa kanya kung sino yung nasa ibabaw ng lahat na nasa unang Korinto 15:27, ipinipilit niya, si Kristo raw yon.
Tuturuan natin ng tamang aral para makaunawa si Denmar. Denmar, makinig ka, babasahin ko. Unang Korinto 15, 27, 28. Si Kristo ba ang nasa ibabaw ng lahat? Ang sabi, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos. Sandali lang, mayroong binabanggit na Diyos dito. Ilan yon? Isa lang yun eh. Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan yon, kapangyarihan ni Kristo yon, nabigay ng Diyos. Tutuloy natin. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos. Sino yung paiilalim kay Kristo? Ang sabi, lahat ng bagay. Kasama ba ang Diyos diyan? Hindi. Maliwanag yan. Tutuloy natin. Maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa kapangyarihan ni Kristo. Sino naglagay ng lahat ng bagay kay Kristo? Ang sabi, ang iisang tunay na Diyos na kanina ko pa itinitindig yan, hindi si Kristo. Pero itutuloy natin yung maling unawa kung sino ba yung nasa ibabaw ng lahat. At kapag ang lahat ng bagay na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman, sino yung anak? Hindi ang ama yon. Sino yung anak? Si Kristo yon. Pero ano ang sabi? Ang anak naman ay paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos. Kaninang unang tindig niya, sabi ko, pantay ba si Kristo at ang Ama? Pantay. Paanong magiging pantay dito? Uulitin ko, bibigyan natin ng tamang doktrina, tamang aral itong si Denmar. Denmar, makinig ka. Kaya mali yung sagot mo, si Kristo yung nasa ibabaw ng lahat. Ang sabi, ang anak naman ay paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos. Sino yung maghahari? Ang Diyos. Sino yung Diyos na yon na nasa ibabaw ng lahat? Sa Efeso 4:6, iisang Diyos na sumasa ibabaw ng lahat at nasa lahat. Walang Kristo na nasa ibabaw ng lahat. Kaya rito, kung mapanuri lang yung tagapakinig, maaari mo nang itapon yung katisismo mo, walang maidudulot ng mabuti yan sa kaluluwa mo. Denmar, kung ako sa'yo, itapon mo na yan. Bakit? Kung pag-uusapan natin katangian ng Kristo, taglay ba niya yung katangian ng pagiging Diyos? Sa Mateo 3:17, si Kristo ay tinawag na anak. Iba yung ama sa anak. Doon pa lang paano magiging iisa yon? Sa gawa, si Kristo'y ginawang Panginoon. Kung si Kristo ay tunay na Diyos, tinitiyak natin, katutubo sa Kanya yung Kanyang pagiging Panginoon. Diba, Denmar? Dapat katutubo kay Kristo yung Kanyang pagiging Panginoon. Pero ano ang sabi na sa gawa? Ang sabi sa gawa, ginawang Panginoon at Kristo ang gumawa ang iisang tunay na Diyos at hindi ang ikalawang persona na si Kristo. Kaya ang gulo ng aral ng Katoliko, ang gulo ng aral ng katisismo. Kung ihahambing mo sa Biblia, malayong malayo. Mayroon bang tunay na Diyos na hindi katutubo yung pagiging Panginoon? Mayroon bang tunay na Diyos na ginagawang Panginoon? Dito lang, labag na sa aral ng Biblia yan Kaya ano magagawa ng katisismo mo? O kaya yung katisismo mo, huwag mong ipagmalaki. Yung katisismo mo, mali at salungat sa Biblia. Ito pa,
na katangian ni Kristo na hindi pagiging katangian ng isang tunay na Diyos? Si Kristo, ginawang tagapagligtas. Tandaan natin, ang pagiging tagapagligtas ng Diyos, katutubo sa Kanya. Katutubo yun. Walang nagbigay nun. Walang gumawa nun. Pero si Kristo, ginawang Panginoon. Napansin mo ba, Denmark? Ginawang Kristo at tagapagligtas. Kung babasahin natin yung nasa Isaias kanina, parang pahapya mo to sa unang tindig mo. Walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Yung tagapagligtas ng Diyos, katutubo sa Kanya yon. Walang nagbigay. Kay Kristo, mayroon bang nagbigay? Meron. Sino? Ang Diyos. Kaya maging sa unang Timoteo, ito hindi niya, bakit hindi ito ginagamit? Ang sabi, si Kristo, yung palusot lang yon. Bakit? Sapagkat kung ang pag-uusapan, pagka Diyos ni Kristo, ikaw ang magpapatotoo nun. At ako, titindig bilang negatibo at patutunayan ko si Kristo hindi tunay na Diyos, kundi ang kanyang Ama. Kaya, sa unang Timoteo 2:5, si Kristo ay ginawang tagapagligtas. Sino ang gumawa sa Kanya? Yung iisang Diyos. Yung ikalawang persona ba? Hindi. Bakit? Walang ikalawang persona. Walang ikatlong persona. Ano pa? Kung ang lahat ng mga katangian na yan ni Kristo hindi angkop sa katangian ng pagiging Diyos, kaya si Kristo maliwanag, hindi tunay na Diyos at lalong hindi persona ng Diyos. So, ano pa? Sa Efeso 1:20 hanggang 22. At ipinagkaloobang maging Pangulo, may nagkaloob upang maging Pangulo sa lahat ng bagay sa iglesia. Sino yung nagkaloob? Ang Diyos pa rin, ang Ama. Kaya dito, bagsak na bagsak. Kinuha ko yung katangian ni Kristo na hindi angkop sa katangian ng Diyos. Kaya ipaghambing natin. Kaya dito, kapag pinaghambing mo, ayaw talakayin yung Diyos, yung Ama Bakit? Sapagkat maiipit niya. Doon sa lumulus, ang pinag-uusapan dito, si Kristo Si Kristo ang pinatutunayan dito, si Kristo ang usapan. Si Kristo nga ang usapan, ikaw ang titindig doon at hindi ako. At ang bilang karapatan ko, bilang negatibo, patutunayan kong hindi si Kristo ang tunay na Diyos. Sapagkat kung Biblia ang usapan, mayroong sinasabi ang Biblia kung sino ang tunay na Diyos. Sa unang Korinto 8:6, sino ang tunay na Diyos doon? Iisang tunay na Diyos, ang Ama. Ngunit sa ganang atin, may iisang Diyos lamang, ang Ama. Sino? Ang Ama. Sabi mo kanina, Kristo. Walang Kristo doon. Yun ang tamang aral ng Biblia. Kaya dito, napatutunayan ko na kulang pa ng pagsisiyasat itong si Denmark na nauukol sa mga talata ng Biblia. At lalong kulang na kulang sa kaalaman ng Biblia yung ipinagmamalaki niyang katisismo. Sapagkat kapag binasa mo yung katisismo, malayo ang unawa, malayo sa diwa. Sapagkat kung mayroon mang iisang tunay na Diyos, tinitiyak ng Biblia, hindi si Kristo yun. Ngayon, kaya nga ang sabi ko kanina, kung mayroon bang... Time's up, time's up. Times na ba? Time's up. Opo, time's up na po, Okay, Sir Alano. 1 minute. So, dyan po nagtatapos ang rebuttal portion para sa negative side. So, dadako naman tayo ngayon sa pagtatanong ng affirmative. 1 minute. Tapos na po. Hindi. 1 minute break lang. Okay. Sige po, sige. Okay, habang tayo po ay nag-aantay para dun sa 1 minutong break.
So, binabati natin yung mga nanonood dyan at makakapanood pa, no? So, ang topic na ito ay patutunayan ko ang si Jesucristo ay tunay na Diyos. Affirmative ang RCC, negative naman ang INC. So, dito, huwag niyo pong kalimutan, kami ay i-like or i-follow sa aming Facebook page, Debaters Convention. Siyempre sa aming YouTube channel, ang Debaters Convention Official. You can click po ninyo ang aming subscribe button saka yung notification bell para every time meron kaming live debate ay mapapanood po nyo. So ulit, nandyan si kapatid na Denmar at kapatid na Alano. So binabati din natin ang ating kapatid na Dawood sa GC, nandito sa room. At syempre si Debcon Recorder. So at ang inyo pong lingkod na moderator, si Pastor Ferdy. Okay, ready ka na, Bro Denmar? Brother Denmar? Bro Alano, ready ka na? Bro? Ready. Okay, ready na. 7 minutes for you sa pagtatanong. Huling pagtatanong ito, then we will go to we will move for the conclusion period. Okay, 7 minutes para sa pagtatanong, Brother Denmar. Your time starts now. Okay. Unang tanong. Dito sa talata sa Hebreo 1:8, no? Ito ha. Hebreo 1:8. Itatanggi mo ba sa amin na may textual variant na sinasabi dito na ngunit tungkol sa anak ay sinabi ang iyong trono o Diyos? Itatanggi mo ba na ito ay nag-exist na variant ng manuscript, original Greek manuscript ng talatang ito? Yes or no? Yes, meron. Subalit maling talata, maling salin, sapagkat ang tamang salin, ang iyong luklukan o Diyos. Kaya nga quoted yun. Kaya maling salin. Okay, next question. So, kung maling salin ito, no? Anong petsa ang salin na ginagamit mo doon sa sinasabi mo na tama, correct translation? Ano ang petsa kung kailan nag-exist yung manuscript na sinasabi mo? Petsa. Okay, yung salin, wala akong hawak ngayon kung ano yung petsa. Okay, next question. Dito sa unang Korinto 8:6, nalalaman mo ba sa original Greek nang binabasa mong unang Korinto 8:6 ay walang salitang lamang? Alam mo, hindi? Hindi ko alam at ito ang sagot follow up. Huwag kang gumamit ng Greek dahil ikaw mismo hindi marunong ng Greek. Napanood ko nga yung homogenesis, theos, homogenesis mo. Kaya huwag mong ipagmalaki na marunong ka ng Greek. Pagtatawanan ka lang dito. Next question, no? Dito sa Wait lang, bro. Yes. Stop the time. Bro, hindi pa tapos yung kanyang 20 seconds. So, makisuyo ay warning. Sige, yan bro. Para sa iyo, bro. Okay? Okay, bro. Warning yan. Okay, let's continue. Okay, pakisagot. Okay, ito yung sagot ko. Mr. Denmar, huwag kang gagamit ng Greek. Bakit? Sapagkat pagtatawanan ka lang dahil nakita ko yung paraan ng pagbasa mo ng Greek, yung homogenesis mo, mali. Hindi mo naunawa, kaya huwag kang magpakita ng Greek. Tagalog na lang. Okay, next question. Dito sa original Greek ng unang Korinto 8:6, ala ego heis theos ho pater. Ngayon, dito sa binasa kong unang Korinto 8:6, may nakasulat ba dyan? Maliwanag ang sagot ko. Hindi ako nakaredy hindi ako nagmamarunong sa Greek at huwag ka ring magmarunong. Baka moderator, ano yan ng mga tunay na nakakaunawa, pagtatawanan ka lang. Okay. Moderator, stop the time.
Moderator, Moderators time. hindi pa po tapos ang tanong ko. Sumasagot. Wala pang tanong. Okay, sige. Okay. Questions. Wait lang bro. I need to this is moderators time, no? Sir Alano, could you gawin natin, tapusin natin. Ganon din kay Brother Denmark kanina. So bro Okay, bro, Alano, ready. hindi ako magbibigay ng warning, pero pag ginawa mo pa ulit yan, that is your second warning, okay? Okay. Sige, Okay, continue. Okay, question. Dito sa original Greek text ng unang Korinto 8:6, ala egohes theos ho pater. Question, yung salitang only o sa Greek, no? Sa Greek niyan ay monon, no? Kaya sabi doon sa John chapter 17 verse 3, no? Alethenon monon theon, o the only true God. Ngayon, so may nabasa ka ba sa original Greek na katumbas ng salitang only na monon? Meron, wala? Ito yung wala, dahil hindi ko ginamit yan. At ito ang matalinong sagot ko. Ito yung matalinong sagot ko. Huwag kang gagamit ng Greek, baka yung mga nakakaunawa ng Greek, pagtatawanan ka kasi minsan ka nang nagkakamali sa paraan pa lang ng pagbasa. Homogenesis. Wala nun. Kaya huwag kang magmarunong sa Greek. May nakakaalam ng tunay na kahulugan ng mga Greek. Next question. Next question. Okay, next question. So dito sa unang Korinto 8:6, kung hindi mo pala alam na mayroong salitang lamang or wala dito sa talatang ito, no? Inaamin mo ba sa amin na hindi ka talaga rin marunong sa Greek? Yes or no? Yes, dahil ang sabi ko, inamin ko na kanina, hindi ako marunong ng Greek. Gaya mo, huwag kang magmarunong ng Greek kasi ako na hindi marunong ng Greek, pinagtatawanan kita, walang homogenesis. Walang homogenesis. Question. Okay, next question. Dito sa Hebreo 1:8, no? Ano ba ang pagkakasalin diyan sa sa Hebreo 1:8? Ang sabi diyan, pros de ho hios hot pronoso, no? Ang ibig sabihin, no, unto the Son he said, no, thy throne O God, no, tronoso ho theos. Ngayon, aaminin mo ba dito? Na hindi ko nabasa sa Greek text ng Hebrews chapter 1 verse 8 yung sinasabi mong ang iyong luklukan, ang Diyos ay ang iyong luklukan. Aminin mo ba na hindi ko nabasa yan? Yes or no? Sa Greek, no. Kaya nga sabi ko, hindi ako nagmamarunong. Pero sa debate ng isang SDA at saka ni Kabentilasyon, eto yan, sinagot yan ng mga marurunong na sa Greek, hindi gaya mo nagmamarunong na kapag kaya napanood ng mga marunong sa Greek, mapapahiya ka na naman kahit sa simpleng homogenesis. Next question. Okay, next question. Dito sa John 1:1, no? Sa John 1:1, ano ba ang sinasabi diyan? Ang berbo ay Diyos o ang berbo ay tao? Ito, ang sagot, yung salitang Diyos hindi tumutukoy sa kalikasan sapagkat mismong pari ninyo, otoridad katoliko, ang sumasagot ako. Objection, moderator. Objection. Moderator, hindi ko naririnig yung aking categorical. Ang sabi ko, ang berbo ba ay Diyos o ang berbo ay tao? No, nagpaliwanag agad siya eh. Okay. Mr. Moderator, counter, sumagot ako. Hindi lang naunawa o hindi narinig. Hindi niya narinig. Narinig ko bro ang sagot mo. Categorical, inaabangan ko yun eh. Okay. Pakisagot ng categorical muna. Tapos mag-explain po kayo ng 20 seconds. Okay. Sige, okay, continue bro.
Pakisagot. Okay, pakiulit yung tanong. Okay, tanong. Okay, ang tanong Time's up ko... na po. Time's up na. Time's up. Ay, sorry. Okay, so running time tayo mga kaibigan. Kaya hindi po tayo pwedeng magpa-delay, no? So, dapat ano po ninyo yan. Kasi walang delaying tactics dito. Tuloy-tuloy po tayo. Hindi po natin pinuputol. Maliban na lang kung magtatawag kayo ng moderator. So, dito na po tayo nagtatapos, no? Sa ating debate, no? Pero mayroon pa tayong final conclusion. Okay. So, ang mauna, syempre, mauna dito yung negative side. Okay, Brother Alano, Okay. ready na po kayo? 5 minutes po para sa inyo. Okay, ready. Bro, ready na? Now. Okay. So para sa final na sa aking conclusion, napansin niyo siguro marahil sa paraan ng pagsagot ng aking katunggali, ako pinapaliwanag ko ng maayos. Kapag ako sumasagot sa Biblia, kapag kami tanong, ang sagot ko Biblia. Hindi kuro-kuro. At mamaya sasabihin niyan bilang pangurisya, wala akong nailatag. Actually, nasagot ko yung mga inilatag niya. Pinaliwanag ko pa sa kanya. Na alin? Iisa lang talaga ang tunay na Diyos. Pinaghambing ko yung katangian ni Kristo at ang katangian ng iisang tunay na Diyos. Napakalayo. Si Kristo, ginawang Panginoon, hindi niya tinalakay yan. Bakit kung ikaw ay iisang tunay na Diyos, katangian mo ang pagiging Panginoon, pero si Kristo, ano ginawa? Ginawa siyang Panginoon. Ang tunay na Diyos, ang katangian niya, katutubo sa kanya yung pagiging tagapagligtas. Si Kristo, ginawang tagapagligtas. Napansin niyo yung pagkakaiba ng katangian ng tunay na Diyos sa katangian ni Kristo? Saan mo iahanay si Kristo? Kaya nga sa ibang talata, wala akong magagawa sa ganang aking sarili. Biruin mo yon, isa ang tunay na Diyos pero wala kang magagawa sa iyong ganang sarili. Si Kristo, ano pa? Ginawang tagapagligtas, ginawang Kristo. Lahat may gumawa. Pero sino ang gumawa? Ang gumawa ay ang iisang tunay na Diyos. Kaya, walang puwang si Kristo sa pagiging tunay na Diyos. Ngayon, puntahan natin, natatawa ako ang paggamit niya ng Greek. Ako bilang isang pangkaraniwang miyembro na nakakaunawa ng tunay na aral, hindi ako nagmamataas o nagmamarunong sa hindi ko abot ng aking kaalaman. Bakit? Dahil yung nagmamataas sa kaalaman, subalit mangmang, mapapahiya. Gaya mo, gumamit ka na. Napanood ko yung isang video mo Kaya tinanong ka doon, yung homogenesis, saan yon? Ang palusot mo ay sa pronunciations. Ngayon gagamit ka, yung nga lang simpleng homogeneous na yon. Hindi homogenesis, mali ka na. Paano pa yung isang paragraph? Kaya huwag mong ipagmalaki kasi pagkatapos ng debating ito at nakita na naman sa'yo, mali na naman yung pronunciations mo. Pagtatawanan ka na naman, nakakahiya sa isang tunay na lalaki na may hiya. Hindi niya ipagmamalaki yung bagay na alam din niya siya ay hindi literal na nakakaunawa. Ngayon, yung mga nailatag ko rito, hindi niya tinanong Magpakita ka ng isa. Doon sa mga inilatag ko, Mateo 3:17, Gawa 2:36, Gawa 5:31, Unang Timoteo 2:5, Efeso 1:20 hanggang 22. Napakarami kong talatang inilatag. Mayroon ka bang kinuha? Wala. Bakit? Sapagkat yung mga katangiang na yon ni Kristo, hindi yung ikalawang persona. Bakit? Walang ikalawang persona. Hindi kayang gawin ni Kristo sa kanyang ganang sarili. Sino? Kaya nga ang sabi, humahatol si Kristo matuwid sapagkat narinig niya. Kanino? Sa iisang tunay na Diyos. At yung iisang tunay na Diyos, yan ay ang Diyos ni Kristo, ang Ama,
ang Diyos ng mga apostol, ang Ama, ang Diyos ng mga propeta, ang Ama, at hindi si Kristo na may kinikilalang isa pang tunay na Diyos. Kaya yung ipagmamalaki mong katisismo, sa halip yan ay makatulong, para makatulong ang katisismo na ipinagmamalaki mo kanina, itapon mo yan. Bakit? Wala yang puwang sa Biblia. Nagtuturo yan ng ikapapahamak. Kaya sana dito, Denmar, matutunan mo. Kaya nga lang yun sa unang Korinto, dito ipit na ipit ka eh. Hindi mo alam paano mo itutuwid. Paano mo alam kung paano mo lulusot. Pero maliwanag dito, hindi si Kristo ang nasa ibabaw ng lahat, kundi yung iisang tunay na Diyos, at ang iisang tunay na Diyos na yon, hindi si Kristo, kundi ang Ama, na kinikilalang tunay na Diyos ng lahat ng mga tunay na iglesia ni Kristo. Time's up. Time's up na po. Meron pa yan. Salamat po. Diyan po nagtatapos ang final conclusion ng ating negative side. Siyempre, sa panghuling conclusion para sa affirmative, Brother Denmar, ready ka na? Okay, ready na ako, ready. Okay. Okay, your 5 minutes starts now. Okay. So, sa maikling sabi mga kapatid, no? Muli, nakatayo pa rin ang aking ipinatutunayan. Bakit? Diyos ang Ama, si Kristo tao, no? Isa ang Diyos. Hindi namin yung pinag-uusapan. Ang maniwanag po dito sa debating inamin niya, wala po siya nabasang lamang. Unang Korinto 8:6, hindi po basa doon ay lamang, no? Isang Diyos lamang, kundi isang Diyos Ama, sapagkat isa lang naman talaga ang Diyos Ama. Ilan ba talaga? Dalawa para sa'yo? Siguro ama mo si Felix Manalo, kaya dalawa yung ama mo. Ngayon, no? Ay tatlo pala kasi ama mo rin ng Diablo, 1:8:44, siya ang ama ng kasinungalingan. Ngayon, next, no? So, dito sa dito sa unang Korinto 15, sinasabi mo, no? Maliwanag ho diyan na sumuko si Kristo, no? Bilang siya ay tao. Pagka binasa mo yung mga unang talata ng unang Korinto 15, ang pinag-uusapan dyan ay ang pagkamatay ni Kristo na isinuko niya. Sabi niya nga doon sa krus, Ama, isinusuko ko na sa iyo ang aking kaluluwa. Natapos na, sabi niya ganun. So, sumuko si Kristo sa panahong siya ay namatay. No, yun lamang ang ating sagot. Kung babalik na rin mo yung basa, no, sa mga unang talata. Hindi ko na babasahin kasi kakaunti lang ang panahon. Ngayon, dyan ho sa Efeso, maliwanag ho at tinutukoy dyan ay ang Ama. Wala kong pakialam dyan. Diyos ang Ama, oo, Diyos ang Ama. Pero si Kristo rin, no? Si Kristo rin, mga kapatid, no? Hindi niya na pinansin ito eh. Sinamba dahil siya ay Diyos, truly God. Kaya lahat ng tuhod ay luluhod sa kanya upang siya sambahin. O Gawa 2:36, bakit sinasabi na si Kristo ay ginawang Panginoon at Mesayas? No? Lalabas dito, no? Hindi niya tinatanggap si Kristo na tagapagligtas, ginawa lang tagapagligtas. Nako, delikado yan. Matanggap mo kapatid that Jesus Christ is your Lord and Savior, no? So, bakit pinatutunayan dyan ni San Pedro na si Kristo ay tunay na Panginoon? Sapagkat na mga Hudyo hindi naniniwala na si Kristo Panginoon. Kaya alamin mo yung context, kaibigan. Para hindi ka nagmumukhang ewan. No? Kaya sinabi diyan na ginawa siyang Panginoon, hindi dahil hindi siya Panginoon, kundi hindi alam o hindi tanggap ng mga Hudyo na siya ay Panginoon. Kaya nga siya ipinako sa krus eh. Kaya di ba sabi diyan, no? Itong Kristong ipinako ninyo sa krus, pinatunayan ng Ama sa inyo. Doon pa sa unang Korinto 15, ano sabi? Upang maging ang Diyos ay lahat sa lahat. Hindi sinabi, upang ang Ama ay maging sa lahat-lahat. So, ang nangingibabaw doon, ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Huwag mong ipagpapalagay na yung pagkabinanggit ng Diyos ay Ama agad. So, katulad kanina sa Genesis 1:26, no? Iniwanan mo na eh. Kasi nabasa ko, Father, Son, Holy Spirit. Di ba? Napahiya ka doon kasi may nabasa ako. Ngayon, pupuntahan natin, no?
etong Colossus, hindi mo na pinansin din yung Colossus. No, na siya ay pusbos ang pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao, no? So maliwanag dito. Dadagdagan natin sa huling minuto. Ang sabi ni Tomas, ito paborito ito, binanggit mo sa ventilasyon. Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sino kausap? Ang sabi ni Jesus, Tomas, mapalad ka sapagkat ikaw ay nananampalataya. Sabi ni Jesus, no? Correct. Hindi siya sinaway ng Panginoong Hesukristo, kaya tama si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko. No, ngayon, yung sinasabi niya homogenesis theos, no, yun po ay slip of the tongue. Sa huling pagkakataon, no, slip of the tongue. Kaya nga sinabi ko doon sa debate, hindi ko nabasa o nabanggit yon. Ibig sabihin, wala sa isip ko na nabanggit ko yon. Slip of the tongue yon. Huwag mong gagawing parang normal na nagkamali ako, kundi yun ay slip of the tongue. Okay? So sa debate ito, napatunayan ko si Kristo ay tunay na Diyos. Napatunayan ni Alano si Kristo ay tunay na tao. Hindi niya napatunayan na si Kristo hindi tunay na Diyos. Maraming salamat po. Okay, diyan nagtatapos ang ating debate ngayong gabi. At syempre, ang topic natin, patutunayan ko na si Jesucristo ay tunay na Diyos. Ang affirmative si Brother Denmar ng RCC at ang negative naman si Brother Alano ng INC. So, mga kaibigan, dadako tayo sa pagpapasalamat, tigis isang minuto. Wala na pong presentation dito, no? Mag-plug kayo, nasa sa inyo po yan. Bibigyan natin, unahin naman muna natin ngayon si Brother Denmar. 1 minute for you, bro. Okay, maraming salamat sa mga nanonood at sa aking YouTube subscribers na nasa 2K na ata, nasa 2K na ata yan. So, maraming salamat sa inyong tiwala at support at pagmamahal sa akin na inyong abang lingkod, Brother Denmar Santiago. Hanapin nyo lamang po sa aking YouTube, Brother Denmar Santiago CFD. At maraming salamat sa moderator, Pastor Perdy, at sa ating platform Debaters Convention. Lagi po kayo tumutok sa mga debate dito. And then, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Tunay na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman siya nawa. Amen. Okay, salamat. Brother Alano, 1 minute for you. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga tagapanood na tumatangkilik sa ganitong programa. At muli, bilang isang tunay na Iglesia ni Kristo, napatunayan ko na naman na si Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan na binigyan ng napakaraming katangian ng iisang tunay na Diyos. At sana sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng panig ng mundo, minsan pa, suriin ninyo ang aral sa loob ng Iglesia ni Kristo na gaya ko na sa mahabang panahon ay nasuri ko ang iisang tunay na Diyos. Yan ay ang Ama at si Kristo bilang sinugo ng ating Panginoong Diyos na tao sa kanyang likas na kalagayan. Maraming salamat po. Okay, dyan po nagtatapos ang ating debate. So, muli, inaanyayahan namin kayo sa mga debate dito sa Debaters Convention. Kung nais po ninyong magpa-schedule ng inyong mga debate, so paalam lang ninyo sa mga admin. So, pakilike muna po ninyo ang aming YouTube channel, Debaters Convention Official. At syempre, ang aming Facebook page, ang Debaters Convention. So, kung gusto po ninyo na higit pa makarinig ng mga ganitong klaseng mga pag-uusap, ay pwede ninyong i-like or mag-subscribe at syempre i-click yung bell button namin para updated kayo sa mga happenings dito. So, sige, sabi ni Sis po, no, batiin natin, no? Yung mga, sabi dito, batiin mo lahat ng sumagot sa DevCon. Okay, hindi ko kasi mabasa, no?
Wait, anyway, sige, pabasa lang sis po kung nandiyan. Well, anyway, sige, tingnan natin muna doon sa ating YouTube. Okay, let's go to our YouTube muna bago tayo i-end natin itong ating Moderator, debate. pwede ba akong humirit? Yes. Ipopromote ko yung debate namin ni Dawod. Ating kaibigan na si Dawod, pwede ko ba i-promote? Sige po. Promote mo na, Brother Denmar. Ako rin, bro. Ipinopromote ko yung aming debate ng aking kaibigang si Dawod, no? Ito po ay gaganapin dito po sa DevCon sa April 26, no? Ito po ay alas 8 ng gabi. No, ang aming pag-uusapan ay Trinity Doctrine. No, patutunayan niya na ang Trinity ng Catholic ay isang maling aral, no? Ang inyong pong lingkod, ang inyong negative, at ang ating kaibigang Dawod from pananampalatayang Islam ang siyang mag-affirmative. Maraming salamat, moderator, at nawa ay subaybayan niyo po itong magiging debate at isang mapagpalang Idil Fitr sa ating mga kababayang Muslim. So, ayan, happy Idil Fitr, no, sa mga Muslim, sa ating mga kapatid. Binabati ko yung mga nasa live natin diyan sa YouTube channel natin. Si Ryan Garcia, sabi niya, binabati natin si Only Casey, si Jessel Flores, siyempre yung moderator nyo. So, ganun din, siyempre sa mga nagdebate. Salamat, Brother Alano, Brother Denmar, sa inyo pong pagiging maginoong mga debatista. So, Bro, yan lamang po. Sige. Hingin ko yung link ng debate sa YouTube at isa na lang sa akin sa sa message. Kasi sa sobrang dami, hindi mo makita. Okay, salamat po at ibibigay po natin ni DevCon yan sa inyo. So, without further ado po, yan po ang debate ngayong gabi. At siyempre ako po ang inyong lingkod na si Pastor Ferdy, ang nagpapaalam sa inyo at bumabati ng magandang